Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y ang Birhen ay maglilihi, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ay aminin na natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng ating kahinaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Panginoong Diyos, Hari ng langit, isamang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mo ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao ng may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos mong ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak.
Nang maihandog na ang baka, dinala niya kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinadalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang binigay niya sa akin. Kaya naman po inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak at ang maraming supling ay salungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Harit batong panulukan sa liga ng sambayanan, halina't kami idangal. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang may takot sa kanya, sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mga mabubuting bagay, ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad ng pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Muli po ay magandang gabi sa inyong lahat mga kapanalig, sa ating mga taga-subaybay, sa ating Digalyo, Misa Digalyo sa hating gabi dito sa Radio Veritas. Isang mapagpalang hating gabi po sa inyong lahat. Ang atin pong ebanghelyo ngayon, ang ebanghelyo ayon kay San Lucas ay ito po yung dugtong ng ebanghelyo na ating nabasa kahapon. Sapagkat kahapon ay ating natunghayan sa ating ebanghelyo ang pagbisita ng ating inang si Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. At doon man sa kanyang pagbisita, ang dalawang ito ay nagagalak. Si Maria nagagalak na makita ang kanyang pinsan na Elizabeth, pero mas lalong nagagalak si Elizabeth nang dinalaw ito ng ating inang si Maria. Kaya nga mga kapatid, mga kapanalig, ang kagalakan na yan ay ng ating inang si Maria ay ngayon ay ating matunghayan ang kanyang awit o tinatawag nating Magnificat. Ito ay very familiar sa atin sapagkat ang ating ebanghelyo ngayon na pagbasa ay ang awit ni Maria at inaawit natin ito kapag may mga selebrasyon tayo sa misa patungkol sa ating inang si Maria. No? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Dahil sa kagalakan na naramdaman ng ating inang si Maria, ito ang kanyang expression sa kanyang joyful experience ay binigyan niya ng diin ang awit na siya ay nagagalak at nagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, when you are sad, the normal expression that we have is to cry. But when you are happy, the normal expression is you smile. When you are in pain physically, you look for a remedy. At minsan kapag ikaw ay nasa in pain physically, ay maiinis ka, nagagalit ka sapagkat gusto mo nang maibsan ang iyong paghihirap. Kapag naman ikaw ay nagugulat o gulat na gulat, the normal expression that you have, no, ang action mo ay you are trembling, no, nanginginig ka. And then of course when you fall in love, of course you smile, you sing, or even that you write a poem or write a story, a love story between you and your lover. And of course, when you are a broken-hearted, you cry because your world is stopped. My dear brothers and sisters, madali lang i-describe natin ang expression kapag tayo ay nalulungkot. Of course, binanggit ko kanina, umiiyak ka kapag ikaw ay nasaktan, umiiyak ka para maibsan ang iyong nararamdaman. Kapag ikaw naman ay maligaya, happy ka naman, mabilis lang itong i-describe natin na ikaw ay tumawa, ikaw ay nakangiti. But how about Blessed Virgin Mary? While I was reflecting the gospel, hindi ko ma-describe yung kagalakan ng ating inang si Maria kung paano niya to in-express into action. Kasi ang sabi kasi dito sa kanyang kanta, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na tagapagligtas. Alam naman natin, ang tao ay may dalawang sangkap. Ito yung katawan at ang kanyang kaluluwa. Dapat makita ito sa tao, ang katawan at kaluluwa. Makikita natin sa awit ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri. Yung katawan, ang puso niya ay parte ng katawan. Nang ibig sabihin ang katawan niya at nagpupuri at nagagalak din ang kanyang kaluluwa at ang kanyang espiritu. Gaya ng nabanggit ko, paano kaya natin to i-describe na ang kanyang puso ng ating inang si Maria ay nagpupuri at ang kanya namang espiritu ay nagagalak. Masarap sa pakiramdam ang naramdaman siguro ng ating inang si Maria. Kagandahang loob ng Diyos ang kanyang naranasan. At bakit po ba ang ating inang si Maria ay nagagalak at nagpupuri sa Diyos? Sapagkat
kaniyang naranasan ang Diyos na tagapagligtas. Ulitin ko po, the reason why Mary's heart is praising and Mary's soul is rejoicing kasi naranasan niya ang Diyos sa buhay niya na niligtas siya. Sa tanong-tanong po natin, may ganito din po ba tayong karanasan? To answer your question, my dear brothers and sisters, of course, yes. Why? Kasi sa buhay natin, may mga saving action of God na ginawa din ng Diyos para sa atin. Say for example, in our faith life experiences, from sickness to healing. Ba? Nung una, nagkasakit ka. Sabihin na natin terminally ill ka, stage 4 ka kung may cancer ka, but now, you are in healing. Gumaling ka from sickness, nagkasakit, and then, dahil sa pagliligtas ng Diyos sa iyo, gumaling ka sa inyong pagkakasakit. And then, from nothing to something. Kung nung una ay, sabihin na natin yung katagang sa Pilipino, isang kahit isang tuka, at hindi naman kagandahan ang buhay mo nung una, pero ngayon, umasenso ka na. Pero ngayon, maganda na ang buhay mo. Mapayapa na ang buhay mo. No? Mabait na ang kapwa mo sa iyo. Hindi ba pagliligtas yan ng Diyos na ginawa sa buhay mo? From nothing to something, from sickness to healing, or even that you are broken-hearted, failure ka sa mga negosyo sa buhay, negosyo na inyong ginawa, hindi ka nagiging successful, at yun, akala mo, gumuho na ang mundo sa iyo at hindi ka na makakabangon. Pero, when the Lord encounter you, ay nagkaroon ng saysay at nagkaroon ng gana ang buhay mo. Hindi ba yan ang example, halimbawa, ng pagliligtas ng Diyos sa buhay mo? Kagaya ng ating inang si Maria, bakit siya nagpuri at bakit siya nagpasalamat at bakit siya nagagalak? Dahil naranasan niya ang pagliligtas ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga, pagkatapos nito, ay ginawa niya ang isang awit para sa Diyos, magpasalamat at magpuri. Sana tayo mga kapanalig, mga kapatid, while we receive the graces and blessing coming from God, huwag po nating kalimutan na mag-express ng pagpupuri sa Diyos, na mag-express ng gratitude sa Diyos, pagpapasalamat sa Kanya, and we have to be thankful for all the graces and blessing that we receive coming from our Lord Jesus Christ. Si Maria, hindi niya nakalimutan nagpuri sa Panginoon at nagalak ang kanyang espiritu dahil sa karanasan ng pagliligtas niya ng Diyos sa kanyang buhay. Bilang pagsunod sa halimbawa ni Maria, purihin at pasalamatan natin ng Diyos Ama dahil sa nag-uumapaw na kabutihang loob ay ibinigay sa atin ng kanyang bugtong na anak bilang ating tagapagligtas at manunubos. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, tulad ni Maria, naway makinig sa salita ng Diyos at gawin ang lahat ng paraan upang ipalaganap ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ina naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal ng pag-asa sa mga sandali ng pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pagpaparangal kay Maria ng isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan,
Naway magpasidhi ito ng ating pagpapahalaga sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at api sa pamamagitan ni Maria naway makaahon sa kanilang kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mapabilang sa kasamahan ng mga banal at makiisa kay Maria sa walang hanggang pagpupuri sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin dahil sa mensahe ng kapayapaang hatid ni Maria sa aming magulong mundo. Pagkalooban mo kami ng tulong na kailangan namin araw-araw upang maging tapat sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihat pag-asa't mga pusong tapat. Ay kamtin, itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming buhay na iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihain namin ang alay sa iyong dambana upang sa pagdiriwang namin ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na berheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon.
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain tinumit, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagtulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Adiyas, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krusan tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay.
iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami ay makasalubong na dumarating naming tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Saluta Chrisostia, quae celi patris ostium, bella premunt hostilia, darobur fer auxilium, unitrino que Domino. Sit sempiterna gloria, qui vitam sinine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan ng sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa
ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakaranas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami ay iyong tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoon Heso Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal ng napumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at may karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang ng kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum Voce tritui restet fides supplementum sensum defectui. Genitore, genitoque, lauset jubilatio, saluso
Norbertus quoque sed benedictio procedente abortroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panim di cielo pristiti eis, Omne delectamentum in se habente. oremus, Deus qui nobis sacramento mirabili, passiones tua memoriam reliquiste, trevo vicis homus, ita nos corporis et sanguinis tua sacra mysteria venerare, od redemptiones tuae fructum in nobis joietur sintiamus, que vive et regna in saecula saeculorum. Amen. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine.